Okay, welcome sa next video natin sa steel design, no? So, after natin ma-determine yung final sizes ng beams, no? Or after natin siyang i-design, next naman nating i-design our columns, no? Column members or yung mga vertical members natin dito. Okay, so you'll notice, no, na less than 1 na yung DCR ng lahat ng beams dapat muna sa ETABS, no? So, pinapasa muna natin siya dito sa ETABS, no? And hindi lang sa ETABS, pati sa manual calculation, no? Dalawa yung way natin ng pag-determine ng DCR. Isang manual calculation, yung tayo nag-solve, tsaka yung sa ETABS, no? So you can also copy this, no, yung ETABS DCR, then lagay nyo dito sa spreadsheet natin, no, dito, no? Saan na yan? Hinide ko pala yung DCR ng ETABS, no? Right click. Ito. No, kunin nyo na lang yung pinakamalaki kasi marami. For example, sa G1, 'di ba, ano 'yan? 8 ba 'yon na beams? Hanapin niyo yung pinakamalaki doon. Yun yung lalagay niyo dito. And mag-update din yung forces nyo dito sa moment kasi pag binago nyo yung size ng mga members sa ETABS, pag kumuha ulit kayo dun sa sort ascending, sort descending, magbabago yung value nito. So you need to update ulit. Okay? So konti lang naman yung mag-iiba dun and most likely hindi na magbago yung section na to. W12 by 45 and so on pa rin yung mga size na yan. Okay, just don't forget to update these values na itong MAMU. Kasi 'di ba, kinuha mo 'yan nung W12 by 87 pa lahat eh. 'Di ba? So remember, pinalitan mo na yung mga section mo. So next naman na i-design natin are columns, no? So before that, mag-define muna tayo ng groups ng columns, no? Same ng ginawa natin sa beams. And for this demonstration, ang column groups natin will be three, no? Three sa per floor, no? Three per floor. So ibig sabihin sa isang floor, yung C1 ko, yun yung apat na corner. C2 yung edges and C3 yung interior. Okay? So punta tayo sa define and then group definitions, na? Add tayo ng new group, then pangalanan natin to na C1, okay, at ground floor to 2F, no? Ganyan yung name natin ng group. And then do that 3 times, C2 and C3. Okay? Add ka lang. To. And then yung susunod, no? This one will be C1, 2F to 3F. Alright? So, add mo rin yung C2 and C3. Yan. No? And then, C1, C2, C3 naman ng third floor to fourth floor. So, bali, 9 groups lahat. And then, the next thing to do, no? Pag okay ka na dito, click mo na yung okay, is to assign yung groups dun sa mga members natin. Hindi pa natin na-assign, no? Nag-create pa lang ng groups. So, i-3D natin to. And then, click natin tong perspective toggle para maayos yung view. And then, since columns tayo magfo-focus, i-hide ko muna yung beams and braces. Dito sa view, set display options or control W. And then, uncheck nyo yung beams and braces dito sa objects present in view. Click apply para puro columns lang. Okay? Tapos, click natin tong show undeformed shape para mawala yung mga DCR na yan. Okay? And then, view colors by, no? Section properties nyo muna to. No? View colors by section properties. Then, click apply. And then, dito sa object assignment, tanggalin nyo yung group name muna. I-sections nyo muna to. Kapag sections yung naka-check dito sa frame assignment, nag-apply kayo, makikita nyo yung pangalan ng section natin. No? W14 by 109 siya lahat. Inassume lang natin yan. Okay? And then, punta tayo sa plan. Then, punta tayo sa second floor. Okay? Click apply. Close, no? Tapos, click nyo tong perspective toggle na icon. Tong salamin na icon na to. Then, rotate ninyo. Rotate 3D view. So, makikita nyo na lang yung columns na ground floor to second floor. No? Then, select natin yung C1. No? Ano yung C1? Yung apat na corner. So, select itong apat. Okay? Ground floor to second floor tong columns na to. So, dito sa bottom left, may confirmation for frame selected dapat. Kasi apat na corner. Tapos, assign objects to groups. This one will be C1, GF to 2F. Ito. Click apply. Okay? So, ganun lang. Tapos, C2 naman yung edges. So, tatlo sa taas, dalawa sa right, tatlo sa baba, and then dalawa dito sa left. This one will be C2, GF to 2F. Click apply. Okay? C3, yung interior na to.
So, C3, GF to 2F. Ito. Click apply. So, yun, no? Na-assign ko na sa ground floor to second floor. Okay, para ma-confirm nyo, i-right click nyo yung member. Dito sa groups, ayun, no? Tama naman yung ano niya, yung assignment niya. Isang all, tsaka isang C3. Okay? To, C2 dapat. C2, GF to 2F. Alright, so, plan view tayo. Third floor to second floor naman tayo. So, 3F, click apply. Okay, tapos click nyo tong perspective toggle, then rotate 3D view. Okay? Yan. Then, ganun ulit kung paano yung ginawa ko kanina. Apat na corner. Make sure naka one story kayo ah. Baka naka all story kayo. Madadamay yung lahat ng floor. So, C1, 2F to 3M. Apply. Adjust. Okay, C2, 2F to 3F. Interior. Okay, C3, 2F to 3F. Click apply. Okay, last. Sa taas tayo. Plan, fourth floor, apply. Then, perspective toggle. Tapos rotate para makita. Okay? Yan. Then, apat na corner. So, C1 to. Ano to? Third floor to fourth floor na. Ito naman yan. Click apply. Adjust. C2, 3F2, 4F. Okay, last. C3, 3F to 4F. Okay, apply. Then close pag na-assign mo na lahat. Okay, then para makita mo lahat, press mo lang ulit tong 3D. Okay? Then double check natin, no? Click natin tong perspective toggle para mag 45 or mag perspective view to. Then control W, yung shortcut ng set display or ng set view option. And then view colors by gawin nating groups. Then select mo yung groups natin, C1 hanggang C3. Okay, click OK. Tapos sa object assignment, tanggalin mo yung section na naka-check, gawin mong group name, click apply. Okay? So ayun, no? Okay, bakit ganito yung kulay sa akin? Parang pare-parehas lang na. Pero dapat iba-ibang color yan per group, no? Random lang kasi yan ina-assign ng etabs. Pero what is important yung name, no? Double check nyo kung tama. C1 dito sa corner, C2 sa edges, C3 sa interior. Double check nyo lang baka may mali kayong assign. Okay? So mukhang tama naman yung sa akin, no? Hindi lang maganda yung ano ng color kasi magkakamuka, no? Na black, no? Parang ang daming black. Anyways, yan, no? So, pagka-assign natin yan, no, ng groups, i-extract ko na yung forces. The idea is similar dun sa beams, no? Kapag na-group na, kukunin mo yung design forces. Sa beam, ang design forces, MU or MA, no? Pag ASD, okay? Yung moment value, yung pinakamalaking moment. Sa columns naman, ang kukunin mo, dalawang moment. Isang strong axis, tsaka isang weak axis, at tsaka isang axial. So, combined axial siya and bending. May ganun sa column. Kasi sa beam, moment lang yung kinuha natin eh. Naalala nyo dun sa filter, yung sort ascending, sort descending. Sa M3 lang tayo tumingin. Pero pag column, kasama na yung axial force. So, may ginawa akong table dito, no? Dito sa same Excel file natin. Gumawa na lang ako ng new sheet. Column LRFD. So, ito yan, no? Kukunin ko class yung required forces doon sa ETABS per group. So, ito yung unang group natin. C1, ground floor to second floor. Unahin ko yung ground floor to second floor kasi doon sa sa RCD, inuna ko yung third floor to fourth floor din eh. Pero para maiba naman, ground floor naman. No? Same lang naman yun. Okay, so tapos mapapansin nyo kada group meron tayong three different rows. No? Load case yung tawag natin dito. Okay, tawagin na lang nating load case 1, load case 2, load case 3 to. Okay? Para lang ma-distinguish natin. Pag sinabi kong load case 1, ito yon. Load case 2, ito yon. 3, ito yon. Okay? Then, kada group ganun. Kada group ganun. So, load case 1 to 3, 1 to 3 to. Okay, ano yung pinagkaiba ng tatlong load case, sir? Sa load case 1, ang maximum dito yung PU. No? So, maximum PU. Okay? Tapos, at the same load combination, may kasama yung MUX at MUY. Kukunin mo yung tatlong value na yan.
Sa load case 2 naman, ang maximum naman dito ay MUX. Okay? And then may corresponding PU and MUY yan, kukunin mo yung value. Sa load case 3, ang maximum dito, nahulaan nyo na siguro, MUY. No? And then may corresponding PU yan and MUX. So kukunin natin yan sa ETABS. No? Take note lang sa ETABS, no? Negative compression. Yung PU natin dito, most of the time compression yan. No? Naalala nyo sa beam column na topic natin, 'di ba? Usually yung P compression siya, no? Pag nag-positive siya sa ETABS, ibig sabihin nun tension. Okay? Negative compression, positive tension kay ETABS, no? Doon sa design forces. Pero sa calculation natin, pinapositive natin yung compression eh. Whether it be tension or compression, yung actual force pinapositive natin. Okay? Kaya dito, no, pag nag-negative siya doon sa ETABS, ilalagay ko na lang as positive. Ganun na rin yung moment. Sa moment, wala kang pakialam sa direction, sa sign, no? Hindi naman to beam, no, sa hindi to RC beam, no, na importante yung sign convention. So dito sa column, hindi na nagmamatter yung direction ng moment or yung sign convention ng moment. So gagawin ko na lang ding positive lahat. Except na lang kung may mag-tension dito sa PU. Doon ko siya ine-negative. Kasi yung tension, iba yung calculation ng capacity. Tension members yun. Alright? So punta tayo ng ETABS. And then, iselect ko yung unang group natin. So, Control G ako. Then, C1, GF to 2F. Okay, hit select. Okay, so yun. 4 frames selected. Okay, tapos display show tables. No, naalala niyo itong tables or ang shortcut Control T. Okay, and then wait lang, no? Last time, no, dun sa beams, ang sinelect natin para makuha yung maximum moment, itong analysis result, element output, frame output, table element forces, beams. Ngayon, hindi na tayo beam. So, columns na yung isa-select mo. Pero may isa pang option, no? May mas madali pang option. Dito naman tayo sa design data. Design forces, no? Then design forces data. Dapat piliin natin yung table design forces ng columns. Similar lang yan kung columns dito sa frame output yung pipiliin mo. Mas madali lang dito sa design forces kasi load combination na agad papakita niya. Doon kasi sa hindi, no, sa frame output lang, meron pang dead, live, EQX doon eh. No? So make sure lang naka-start design check ka kasi pag hindi lalabas tong design data dito sa table. Okay? So yan yung aking kukunin. Okay? Then click OK. Lalabas to ngayon table na to. So pansin nyo, naka-combo na agad. Kasi 'di ba dun sa frame output, naka-dead, live, EQX, naka-load case pa siya. So dito, combo yung kukunin natin. Okay? So first load case, no? Ano nga yung first load case? Dito tayo tingin. Maximum PU. Okay? Maximum PU siya. So hanapin mo yung pinakamalaking PU na negative. So sort ascending dapat. Negative 1545.68. Ilagay ko yan sa Excel. No? So, pwede nyo pala itong makopy. No? Pwede nyo itong i-control C sa keyboard nyo. Then, Alt-Tab, Control-V dito. Paste. No? And then, tanggalin nyo lang yung negative sign. Okay? So, yun. No? 145.68. No, gawin nating 2 decimals muna to lahat. Okay? Yan. Para malinis tignan. Tapos MUX, kung ano yung kasama niya dun sa same load combination. So MUX, take note, M3 po yun. Ha? Ang MUX, M3. Ang MUY, M2. Huwag niyong mapagbabaliktad yung dalawa. So 0 and 0, si MUX at si MUY. Okay, so ilalagay ko rin sa Excel ko. 0 to, and then 0 rin to. Okay? And yan yung unang load case natin. Load case 2 tayo after ng load case 1. So sa load case 2, ano naman to? Maximum naman yung MUX. So, hanapin mo yung pinakamalaking M3 regardless of sign. So, balik tayo ng ETABS. Okay, dito sa M3 is sort ascending mo. Negative 295. Okay? Check mo yung pinakamalaking positive, sort descending. Positive 294. Almost similar lang yon yung dalawa. So, pag ganun na magkamukha yung value, piliin mo yung mas malaking P. Okay? Sa positive 294, negative 574 to. Sa negative, 553. No? So, mas malaki to. 574 eh. Diba? Mas malaki yung kasama ng 294 kasi negative 574 siya compared dito sa negative 295, 553 lang.
yung mas malaking PU yung pipiliin. Pag almost similar yung value, okay, nung M3 sa positive and negative. So, ito kukunin ko. 294.90. Saan ko yan ilalagay? Dito sa MUX. M3 yun eh. 294.90. Tapos, yung M2 niya, which is yan yung MY, negative 7.81. Or in positive value, 7.81 na lang. No? And then, MUX na kasama niya, 574.38. Okay, positive lang natin. Okay? So yun, no? Ganun lang tayo kukuha, no? Ng mga forces. And then next, dito naman tayo sa third load case, maximum MUY. So going back dito sa ETABS, no? MUY is M2. M2 ka naman titingin. Kanina M3, MX yon. Sort ascending, negative 9.13. And then sort descending, positive 9.11. Check yung P. At napansin nyo class yung P dito, nag-positive. That means nag-tension yung column mo. Okay? Tandaan nyo lang na positive tension dito sa P, ha? So, kanina puro negative yon. Yung load case 1 and load case 2, puro negative to, di ba? Tinanggal ko lang yung negative sign. Ngayon, positive na siya. So, opposite to nung kaninang load case kasi nag-positive eh. Kanina puro negative. So, piliin natin yung mas malaki, no? Positive 9, sa positive 9, positive 67 to. Sa negative 9, positive 75 to. So, ito yung mas malaki. So, kukunin ko to. Negative 9.13, no? Sa MY, which is gagawin kong positive, 9.13. Okay? And then, yung M3 na kasama niya, 128.5. Okay? 128.55. Tama ba? Ito. Okay? Tanggalin nyo na yung sign doon sa moment. Pero sa actual, bantayan nyo kung magte-tension or compression. Okay? Tapos dito, 75.77. Okay? Lagay natin dito. 75.77, no? Then siguro, dahil tension siya, lagyan ko na lang ng ganito. Tension. T. Para alam kong tension. Ito, compression yan automatic. Ang column mostly compression, no? Alright, so kompleto na yung C1 ko. So kompletuhin ko muna lahat. No? Papakita natin siguro hanggang C3 dito sa ground floor to second floor. And then I'll do off-screen itong second floor to third floor and third floor to fourth floor. Okay? So ulitin natin from scratch. Close na natin tong table tapos na tayo sa C1. Make sure to press escape on your keyboard para ma-unselect yung mga members. Then Control G para mag-select ng group. C2 na tayo, ground floor to second floor. Hit select. Okay? 10 frames selected, tapos Control T. Then yung huli mong sinelect dito, nakasave pa rin. So click OK mo lang. Okay, ayan, no? Tapos sa P tayo mag-i-start, sort ascending. Lagi na tong sort ascending sa P. Hindi mo natitignan yung sort descending. So negative 1686.69. Remove the negative, no? So Control C ko na lang to. Oops, hindi na copy, no? Ayan, no? Then remove negative value. Okay? Then next, ano yung kasama niyang M3? 0 and 0. M3, M2. So dito, 0 to. Then 0 rin to. Okay? Then C2, anong load case to? Copy niyo lang tong load case na to. Maximum MUX naman. So dito ka sa M3 titingin dahil yun yung MUX. Sort ascending, sort descending, positive 338. Okay? And then sa sort ascending, negative 338. So magkamukha sila. So pag parehas yung value, check yung P, kung sino mas malaking value ng P. So, negative 338 at negative 1078. Okay, parehas lang, no? Positive 338, 1078. Okay, so pag parehas lang, sa decimal ka naman tumingin. Okay, siguro ito dahil 0.4 siya. Regardless naman, actually, pag ganyan na same, kahit ano piliin mo sa dalawa. Magkamukha yung M3, magkamukha yung P, kahit ano piliin mo. So, 338.41, yun na lang piliin ko. Okay, ingat lang ha, baka sa maling MU nyo malagay, no? Ang M3 MUX. Tapos M2 nyon 6.54. Then ano yung kasamang P? 1078.44. Positive natin. Okay, last load case 3. So M2 naman sort ascending 8.99.
Okay, so pareha silang 8.99 positive, negative. Tingin ako sa P. Ano yung mas malaki? Ito, 1067.98. Okay, so 8.99 yung M2. Dito yan. 101.90 na to. Okay, and then P, 1067.98. Okay? Ayan. And then last, no? C3 tayo, no? C3. So similar lang, no? Siguro nakuha nyo na yung gist paano kunin yung design forces natin. So closed ko to. Okay? Then press escape para ma-unselect. Control G. C3, ground floor to second floor. Hit select. 6 frame selected. Control T. Okay? Click OK. And then sort ascending ka dito sa P. Sort ascending, no? Negative 1394.12. Okay, tanggalin mo yung negative sign. Corresponding M2 and M3 are 0. No? So, parehas 0 to. Tapos, load case 2. Ano yung load case 2? Maximum M3 or MUX. So, dito ka kay M3 tingin. Sort ascending. Sort descending. Magkamuka. No? So, tingin ka sa P. Sino mas malaking P? Halos, halos similar lang. No? So, ito na lang. No? Mas malaki yung decimal. 336.86. Oops, dito yan. 336.86. Okay, M2, 0.55. And then P, 1387.69. Oops, 1387.69. Okay, tapos last, yung M2 naman. Minor moment, sort ascending, 1.93. 1.93 rin to. So, parehas sila, no? Decimal lang halos yung nag-iba. So, tingin ka sa P kung sino mas malaki. So, mas malaki to dahil 1376 versus 1370. So, ito kukunin ko. 1.93. M2, M3, 101.92. Tapos P, 1376.61. Okay? So, ayan, no? Do that for all the groups, no? So, again, I'll do this one off screen para makatipid tayo ng recording time. Okay, so finally, natapos ko ng i-determine yung mga design forces natin for all column groups, no? So, ito na siya, no? Ito na yung lahat. Then ingat lang kayo kapag mag-extra kayo kasi dito sa table ko, inuna ko yung MUX. Dun sa ETABS, di ba, nauuna yung MUY or yung M2 niya. So baka lang mapagpalit ninyo. Anyways, may ano naman, may hint naman, no? Laging maliit yung MUY kay MUX, no? So hindi umaabot ng hundreds yung values dun sa minor moment natin. Ang reason kasi naka-release tayo. No, kapag hindi nyo ni-release yon, malaki yung MUY. Kapag naka-moment frame kayo sa both axes ng columns. Since naka-release ako sa weak direction, okay, ang baba ng mga moment values dito, almost zero, no? Or kung hindi man zero, close to zero. Okay? So ayun, no? So next nating i-determine yung capacities ng column, no? VPN, VMNX, and VMNY. So dito gagamitin na natin yung lecture natin, no, kung paano tayo nagde-determine ng capacity, no? Actual capacity, ito yung FCRAG. VMNX, ito yung FYZX. 'Di ba? Kasi lateral torsional buckling natin is 0 dahil meron tayong slab doon sa compression flange. So hindi siya mag-LTB. Kaya FYZX lang to, zone 1. And then VMNY, weak axis bending to. Ito yung FYZY na dapat mas maliit sa 1.6 FYSY, no? Kung naalala nyo man yun. Actually, kinumpile ko na lang siya dito. No? Ito, kung familiar sa inyo yung formula. Ito yung sa strong axis bending natin, MNX, no? FYZX. Actually, ginawa na rin to natin sa beams. Okay, MNX natin to. MNY natin to. Dahil compact naman tayo, no? Hindi na tayo mag-check nung ano, nung isa pang formula for flange local buckling nung weak axis, no? Compact tayo. And then sa columns, no? Magi-start ka muna sa pag-solve ng KL over R. Ko-compare mo sa 4.71 square root of E over Fy. Ma-determine mo yung formula ng FCR, kung alin dyan sa dalawa, formula ng Fe, then finally FCRAG ka na. Okay? So, ganun, no? And then, sa pag-determine ng DCR,
Gagamitin natin tong dalawang case, no? Kung naalala nyo sa topic na beam column, yun yung case 1 kapag yung PR over PC is greater than or equal to 0.2. Yun yung may 8 over 9 yung formula ng DCR. Kapag less than naman, wala siyang 8 over 9 pero may over 2 dito sa PR. Alright, so gawin natin ng spreadsheet ito, no? Lahat ng capacities, no? So para ma-recall din natin yung concept ng capacities ng mga members natin. Okay, so mag-create na lang ako ng sheet dito. Then let's call this capacities na lang. Okay? So una muna, gawa ako ng cell na section, no, para dito mo ilalagay yung section natin. Okay, gawin nating yellow cell lahat ng input, no? So, yung section natin sa columns, no, lahat yan ay naka W14 by 90. Ay, hindi 90, 109, di ba? W14 by 109. Lahat yan. So, yun muna yung i-assume kong section dito, no? Tapos kunin mo rin yung mga properties niyan mamaya, no? So, later on ko na ano yun, ililista. Okay? So, sige, siguro mas mainam na ilista na natin ngayon, no? So, una mong kailangan yung ZX. ZY din kailangan ko. Kailangan ko rin ng SY, no? Kailangan ko rin ng RY, tsaka area, no? Then, eto makukuha mo lahat sa whether sa ASEP Steel Handbook or pwedeng kay ETABS na lang, no? Wala kasi akong Excel nung ASEP Steel Handbook. May PDF ako kaso mahirap mag-browse doon eh. So, dito na lang madadalian ako sa ETABS. No? So, fill out ko tong mga values na to for section W14 by 09. Okay, yung ZX, ang unit niyan sa ETABS naka cm cube. No? Baka nasanay kayo ng mm cube times 10 raised to 3 nyo lang para maging mm cube to. Ganun na rin tong ZY at SY. Alright, si RY naka-mm to kay ETABS. Si AG naka-cm squared naman to kay ETABS. So, times 10 squared para maging mm squared since yun yung mas sanay tayong units. Okay? So, tignan natin yung properties dito sa ETABS under define section properties frame section. No? Then look for W14 by 109. This one, modify show property tayo. And then select show section properties, no? ZX, ito po yung Z33. Remember, yung 3, yun yung X, no? Ayan yung figure, oh. Kita nyo yung figure dito. Yung 3, yung X, 2, yung Y. So, ZX, yung Z33. 3146.3. Okay, so lagay ko yan dito sa Excel. 3146.3. Okay, tapos ZY, 1519.1. Yan, tapos SY, 1003.4. Ito yon S22. Okay? Whether positive or negative, parehas lang yan. RY, no? Ito yon R22. Naka-MM na yan. 94.9. Hindi ko na kukunin yung RX kasi mas maliit lagi yung RY. Wala naman tayong Wala naman tayong brace sa mid-height. Diba? So yung L mo, kung ano lang din yung haba ng column. So always RY na to. Ito na yung mag-govern. Diba dalawa yan? RY, RX. Tapos ikukumpara mo yung KL over R sa X tsaka sa Y. Then you will choose the greater. Mas malaki yung ibibigay ng RY. AG is the area. So ito yon sa unang cell. 206.5. Okay. So, ayan, no? Tapos, sama ko na rin yung BF and TF, no? Para sa compact section checking. Alright? So, BF, dito naman yun makikita, no? Close nyo to. Dito, top flange width, 370.8. Okay? MM na to. Okay? Be mindful sa units. Then, thickness ng flange, 21.8. Ito. Alright, so yan. Kompleto na lahat ng kailangan natin para ma-determine yung capacity. So, pinakamadaling capacity yung moment capacity sa strong axis. No? So, sulat natin dito. Moment capacity about strong axis. Okay? So, this one is MNX. Okay? So, bold natin to. Then, merge natin. Then, kunin na natin parehas ASD, LRFD, no? Or sige, LRFD na lang muna para hindi tayo malito. Anyways, yung pinagkaiba lang naman ng dalawa, omega lang tsaka phi, di ba? So, kunin ko yung cell na lang na to kasi naka-VMN na to. Dito sa beam design, no? Di ba? Tinype ko na yung VMN para hindi na ako maghanap ng Greek letter. So, ito. Lagyan ko na lang ng X. So, anong formula? No?
Naalala nyo pa, formula ng MN x, no? Or phi mn x is phi fy zx. Right? No? Fy zx lang yan. And then, yung phi ko constant na yan, 0.9. Yung fy constant, 345, A992 ako nagde-design. Tapos zx, ililink ko na lang dito sa cell na to. Okay? And then, cm cube yan. So, mag times 10 raised to 3 ka para maging mm cube. Tapos, divide 10 raised to 6 para kilonewton meter. So, equal sign 0.9 times Fy 345 times, no? Ang times asterisk sa Excel, Zx, no? Click mo yung cell ng Zx. SEM cube yun. Gagawin kong mm cube by multiplying 10 raised to 3. Okay, tapos lahat yan, i-divide ko ng 10 raised to 6. Okay, so yan yung FYZX, 976.93. Okay, para pag pinalitan mo to mamaya, iiba-ibahin ko yan, automatic na magka-calculate to. Okay, so ito decimals ko lang to para malinis tignan. And then bold natin, then red natin, then blue natin. Okay, para makita natin siya. So yun na yun, no? Lagyan natin ng tick borders to. Yan na yung moment capacity natin sa x-axis. Then sa ASD, alam nyo na gagawin ha, 1.67 naman, omega naman siya. Okay, so this is kilonewton meter. And then kunin ko na rin yung weak axis, no? Moment capacity about weak axis. Okay, so this is M and Y naman. Okay, so delete natin tong ink. Anong formula naman nun? Nandito siya sa reference natin. Okay, so lagay ko to. So basically, pipiliin mo yung mas maliit dito sa dalawa. So si Excel, may function siya class na minimum in which pipili siya doon sa mga selected cell ng lowest value. So ganun gagawin ko, no? So phi m n y. And then formula nito will be minimum para pipili siya doon sa dalawa. Ano yung pagpipilian niya? FY, ZY yung isa. So 345 times ZY, click mo yung ZY. Okay? Times 10 cube para mm cube. Tapos divide 10 raised to 6 para kilonewton meter. So tama ba? Ito yung Fy, Zy. No? Then comma, no? Para naman dun sa pagpipilian niya pang isa, yung 1.6 Fy, Sy. So 1.6 times Fy, 345, times Sy naman na cell. Ito, B4. Times 10 cube para maging mm cube, divide 10 raised to 6 para kilonewton meter. Close parenthesis. So pipili siya dun sa dalawa. Kaso, kulang pa ako ng reduction factor fee. MNY pa lang to. Di ba? Hindi ko pa sinasama yung 0.9 dito eh. No? So, para maging fee MNY, okay, mag-times ka na lang ng 0.9 dito sa minimum. Okay, automatic na yan na pipiliin niya yung mas maliit sa dalawa. Minimum between FYZY, ito yon. Okay, and 1.6 FYSY naman. Okay, so yun, 471.68. Or pwedeng yung 0.9 ipasok mo dito sa parehas na formula. It will yield the same value. Okay, so that's the moment capacity about the weak axis. Doon naman tayo sa strong axis naman, no? Ay, strong axis, axial capacity, sorry. Axial capacity, no? Balikan natin yung ano to, prelim pa to, no? Itong topic ng prelim. So, paste natin dito. So, ito yung mga formulas, no? Oops. Okay, so anong unang kinakalculate natin? Ito muna, no? KL over R. Aalamin mo kung inelastic or elastic buckling ka, no? KL over R. So, copy ko tong cell na to. Then, tawagin natin tong axial capacity. Compression. Take note, compression members to, diba? Axial capacity in compression. Then, ang tawag natin dito, PN. Wala nang X and Y dito, na PN lang. Okay? So, ito hindi mo makukuha ng isang cell lang. So, delete natin to. Ay, sorry. Right-click, delete. Okay, tapos mag-create tayo ng mga set ng formulas. So, una muna, KL over R. So, KL over R. So, straightforward na. Ito na yung formula niya. Equal sign, K. No? Teka. Yung K pala natin, always 1, no? Conservative assumption yung 1. So, 1. Hindi ko na ilalagay dito as input sa mga cell. 1 na to lagi. Then, yung L, no? Constant lang din naman yung height ng column ko sa lahat, di ba? 3 meters dito. Saan nga yun makikita? Edit, edit stories.
Modify show story data. Ayan o, yung height ng floor ko, 3 lahat. Kung hindi yan 3 sa inyo, yun yung gagamitin niya. Okay, so sa akin, 3,000 na to. Okay, KL. Divide RY. Itong cell na to. Okay, yan yung KL over R ko, 31.61. Okay, tapos anong gagawin ko dyan? Iko-compare ko yan sa 4.71 square root ng E over Fy. Okay? 4.71. Okay, square root, no? Haba kasi, E over Fy. Tsaka wala siyang tawag. Okay, so yan yun. Then, usog natin ito. Yan. Okay, so straightforward na rin, no? Equal sign, 4.71 times ang square root sa Excel SQRT. Okay, then sa loob ng parenthesis yung i-square root mo. E, 200,000 divided by Fy, 345. Okay, so yan yun. So less than siya. So pag less than, yun yung formula. Pero i-ano natin, no? I-program natin yung Excel such that siya na yung mag-iisip kung case 1 or case 2. Tapos kung case 1, pang case 1 na formula. Kung case 2, pang case 2 na formula yung gagamitin niya. Pero bago yun, kailangan muna natin ng FE na tinatawag. No? Formula ng FE, ito. Pi squared E over KL over R squared. Okay, so equal sign, pi. Ang pi sa Excel, PI, no? Open and close parenthesis. Yan yung exact value ng pi. Then, square natin to. Pi squared, no? Caret 2 times 200,000. Yan. Then, divide KL over R. Ito na yung KL over R, no? So, click mo lang tong cell na to, then squared mo. Okay? So, yan yung ating FE. Okay? And then, pwede na nating ma-solve si FCR. Okay? So gusto ko kay FCR, siya na yung magde-decide kung alin sa dalawa, no? Magko-compare na siya. So dahil merong dalawang condition, no? Either less than or greater than, gagamit tayo ng command na if. So equal sign if dito kay Excel. Open parenthesis. Ano yung logical test mo? So yun yung unang equation mo dito. If KL over R is less than 4.71 square root of E over Fy. So if this cell, KL over R, is less than or equal to this cell, no? Kama tayo, no? Value if true. Anong ire-return ng Excel kapag na-satisfy niya tong condition mo or itong logical test mo? Eh di yung formula na 0.658 raised to Fy over Fe times Fy. So yung formula ng FCR yung lalagay ko dito. 0.658 raised to parenthesis tayo Fy 345 over Fe. Itong cell na to. Close parenthesis. Kulang pa ng times Fy, no? So lagyan natin ng parenthesis yung buong quantity na to times Fy na 345. Take note, kino-constant ko na yung Fy sa lahat. So, itong spreadsheet ko pang Fy na 345 lang. Okay? Kung hindi kayo 345, na syempre, huwag niyong susundan tong value ko. Okay, yan yung unang case. Value if true 1. Anong ibig sabihin ng code na yan? Kapag na-satisfy to, no? Ito yung ibibigay or ire-return ng Excel. If hindi niya masatisfy tong condition, no? Yun yung susunod na gagawin mo. Comma, value if false, no? Magbo-bold naman dito yung guide mo for the syntax, no? Kung nasaan ka na, value if false. 0.877 FE. So 0.877 times FE. Click this cell and then close the parenthesis. So ito yung syntax natin for FCR. Hit enter, no? So 320.68. You can always verify sa calculator nyo, especially kung baguhan lang kayo sa Excel, no? Hindi kayo sanay sa mga syntax and mga uh, MDAS, no? Yung pagkakasunod-sunod ng multiplication, division, no? So yun, no? I-ano natin to. Two decimals natin. And then, meron akong FCR. Makukuha ko na yung VPN. Okay, so copy ko na lang to. Okay, VPN. Wala ng X, no? Tapos, kilonewton unit. Okay, so formula is FCRAG. So equal sign FCR times AG. Ito yung AG. At naka-cm squared yan. So gagawin kong mm squared by multiplying 10 raised to 2. Tama, no? So Newton na to. Then divide pa ako ng 10 raised to 3 para kilonewton. Kaso FCRAG, PN pa lang yun. Gawin ko ng ultimate. Magsingit na ako ng 0.9 dun sa umpisa.
So, yan yung command natin for VPN. Okay? 5959.81 kilonewtons. Okay, let's enclose this via tick border. Okay, so kompleto na yung tatlo kong capacity. Okay? Dahil may tension dito, class, no? By the way, isa lang yung nag-tension, no? Kasi siya lang yung nag-positive dun sa P. So, kukunin ko na rin yung tensile capacity ng column. Okay, naalala niyo yung unang topic natin, no, sa tension members. Ano nga yung failure mode natin sa tension? Una yung yielding, gross yielding, tensile rupture or fracture, tapos block shear, di ba? Since hindi naman tayo bolted, no, for the connection dun sa column, i-assume muna natin na gross section or yielding. So, gagawa rin ako ng axial capacity, pero tension naman. Ito, specifically, para lang yan dito. No? Kasi lahat compression eh. So, pag nakuha ko na tong C1, pwedeng delete mo na tong tension, no? So, axial capacity in tension. PN pa rin yung tawag. Okay? At yung formula nun, FYAG. So, i-copy ko to. Okay, direct na siya eh. So, equal sign, FY, 345 times AG. Click AG. Okay, yan na yun. Times 10 raised to 2. Divide 10 raised to 6. And then, magsingit na ako ng fee. Ang fee natin sa yielding 0.9. Okay? So, ay, sorry, 10 raised to 3, no? Kilonewton pala. No, hindi pala to moment. Okay, so 6411.83. Tama, no? Newton to. Divide 1,000 para kilonewton. Okay, so this is the tension capacity ng column natin. So, mas malakas pala yung column kapag hinatak siya, no? Compared sa compression. Liit ng capacity niya dun, 5,000 lang. Pero almost similar lang naman. Okay, so yun. Ito na yung lahat ng capacity natin. And then, another checking din na gusto kong makita, no, is yung compactness. No? Naalala niyo yung compactness? So, balikan natin. Mukhang nandito pa yung PDF ko nun. Ito. Okay? Yung width to thickness ratio na kailangan natin i-satisfy. So, dapat class, yung width to thickness ratio natin, B over T or mas kilala to sa tawag na BF over 2TF. Okay, BF over 2TF to. Ito yung lambda natin. Dapat less than siya dito sa lambda HD na 0.30 square root of E over Fy. Kapag naging less than yan, seismically compact yung tawag. Okay, kasi yung nadidiscuss sa lecture, in general yon yung compact, no? 0.38 yun, di ba? Pag greater than dyan, non-compact. Tapos pag greater than 1.0, square root of E over Fy, yun naman yung slender. So, yung B over T dito sa code, no? Baka magtaka ka, bakit walang over 2, sir? Kasi B is half lang ng BF. Ayan, no? So, tama ba na yung B mo dito is BF over 2? So, divide mo tong dalawa, BF over 2TF. Okay? So, yun, no? So, solve natin to lambda and lambda HD. So, kopyahin ko na lang to, no? Para hindi na ako maghanap ng lambda doon sa mga symbols. Lambda to. Oops, ano yan? Ito. Gawa tayo ng classification. Okay? Classification. And then, lambda. Oy, pinakopy. Control C. Okay? Lambda. Tapos isa pa, lambda HD. Yan. No? Tapos, no color yan. Then ito equals to what? BF divide 2 divide TF. Alright? 8.50. Tago ko lang yung mga decimal para malinis tignan yung Excel. Lambda HD is 0.30 times square root ng E, 200,000. Okay? Over F1, 345. Okay? 7.22. Oh, greater than. So, non-compact tayo. Kaya nag-red eh. Diba? So, lagyan lang natin ng conclusion dito. So, merge na lang natin to. So, if, no? If itong cell na to, mas maliit or equal, kasama ba yung equal? Hindi sinabi na. Wag na lang natin sama. Anyways, hindi naman mag-equal yan. If this cell is less than this cell, gusto ko sabihin niya sa akin, seismically compact. So, pag text yung gusto mo, lagyan mo ng quotation mark. Seismically compact. Okay? Otherwise, no, value if false, ito yung sasabihin niya kapag hindi nangyari itong condition na to.
Hindi nag-less than. Seismically non-compact. Not compact. Okay? Yan. Click enter. So, seismically not compact tayo. Okay? Enclose natin to ng thick borders. Tapos, lagyan natin ng red, no? Gusto ko mag-red to kapag nag-not compact. Mag-green naman siya pag compact. Pwede yon dito sa conditional formatting. Okay? Tapos, highlight cell rules, text that contains, no? So, ayan, light red fill with dark red text kapag may word na not. Yun kasi yung not compact. Okay, click OK. And then, isa pa ulit, conditional formatting. Okay? A text that contains, no? Um, compact, no? Kaso, parehas pa lang may word na compact. No? Sige, try natin. Baka naman hindi niya to makita. Hindi pala pwede. Hmm. So, manage rules natin. Check. Pwede ba yung, ano, baliktaran nito? Duplicate. Ito, not containing. No, not. So, kabaliktaran, not containing. Yung kanina, containing. So, gawin ko na lang green. Oops, ay mali. Dark green yung text, tas yung fill, light green dapat. Ito. Okay. Yan, click OK. Then, so kapag, ibig sabihin lang nito, no, kapag may word na not, ito yung, ano niya, ito yung format niya. Kapag walang word na not, ito yung format niya. Okay? Click apply, then okay. So yun, nag-not compact, no, nagpula. So hindi pwede pala class yung W14 by 109. Okay? Maghahanap tayo ngayon ng section na pwede yung W14 by 109 because we need to satisfy itong criteria na to eh. Okay? Dapat seismically not compact, no? Seismically compact, sorry, and as well as safe siya. Yung DCR natin pala, no, isama na natin. Okay? Wait, let me copy yung formula ng DCR natin. Ito. Delete ko na to, no? Kabisado nyo na naman itong mga formula na to. Dito naman, no? Ito naman yung susunod kong gagawin, yung DCR. No? So, ilagay muna natin yung PR, MRX, and MRY. No? So, saan yun? Since ika-copy-paste ko yun, maganda na pa-horizontal ko siya ilagay. So, ito yun. No? Control C ko na lang to, tong cell na to. Okay? Then dito. Then, lagay natin dito. No? So, PU, yan. Inputs tong mga to. So, tama ba? Ito yung PR mo, PU. MRX mo, MUX, and MUY mo is MRY. And then, apply itong formula na to para sa DCR. So, dito na tayo para hindi na masyadong mahaba yung ating formula. No? So, ito siguro, copy ko dito. Then, lagay ko dito, demand capacity ratio, DCR. Right? So, alamin mo muna kung case 1 or case 2, di ba? PR over PC, no? Although kaya ko yan idiretso, sige, pakita ko sa inyo para maano niya, mas ma-visualize niyo. PR over PC muna. So, equal sign, PR. Ito yung PR, yung PU. Divide mo ng ultimate capacity, VPN. Okay? So, 0.26. Greater than 0.2, therefore, case 1. So, gusto ko sabihin niya sa akin dito, case 1. So, equal sign if this cell is greater than or equal to 0.2, sabihin mo, case 1. Okay? Otherwise, sabihin mo sa akin, case 2. Kapag hindi ka nag-greater than 0.2. Okay, so greater than 0.2 tayo, case 1. And then, finally, DCR, demand capacity ratio, if, no? If this cell, okay, is greater than or equal to 0.2, no? Ito, no? Pag nangyari tong condition na to, comma, value if true, no? So, ano yung i-return ng Excel? Etong unang formula, no? So, i-apply mo yung formula dito sa value if true. PR divided by PC. Ayan. Plus 8 over 9 times, no? Quantity. MRX is MUX. Divide MCX, VMNX yun. Ito yun. Plus, no? MRY divided by VMNY. Okay? Close parenthesis.
Yan yung first formula ng DCR for case 1. Kama tayo, pag nag-case 2, no, value ay false, itong formula sa baba. So, PR divided by 2. Divide mo pa ulit ng PC, no, VPN, plus MR, X is MUX, divided by MCX, VMNX. To. Okay, plus MUY divided by VMNY. Okay? Ayan, no? Yan yung complete, ano natin, code natin for DCR. Okay, hit enter. So, DCR mo is 0.24. Okay, bold natin to. Blue natin. Red natin. Tapos gusto ko sabihin niya safe or not safe, no? Or fail kapag less than 1 to. Kapag more than 1, fail sasabihin niya. So, paano ko to ginawa? Ganun din, no? So, equal sign if DCR is less than or equal to 1.0, okay? Value of true, safe. Pag hindi less than 1, greater than 1 na yun, fail naman sasabihin niya. Okay, yun. So, safe to, 0.24. Okay, so, gusto ko may kulay din siya. Magpupula siya pag pale, mag-green siya pag safe. Okay, so, click mo lang tong cell na to, conditional formatting, manage rules. And then, hindi pala, sorry. Conditional formatting, highlight cells, rules, text that contains, no? Fail, no? So, pag nag-fail, magla-light red with dark red text siya. Click OK. Then, isa pa ulit, highlight cell rules, then text that contains, safe naman, tapos green fill with dark green text. Okay, click OK. So, yun, no? Nag-save siya dahil 0.24. Okay? So, alam nyo naman na yun, di ba? So, kaso gusto mo class, parehas safe at compact. Save muna natin tong magandang ano natin, spreadsheet natin. Gusto mo safe and not and compact. So hindi pwede tong ano na to, section na to. Dito pa lang not compact na siya, 'di ba? So ang gagawin ko, maghahanap ako class ng section na compact, no? Try natin pababa, no? Kasi ang baba ng DCR 0.24, no? Actually hindi yung 0.24 na yan para yan sa unang load case. Kailangan mong i-check tong tatlong load case, no? For example, ito 0.24 siya. Iba yung DCR ng load case na to. Di ba? Sa dami ng load combination mo, yung ETABS, lahat yan ika-calculate niya. Lahat ng DCR ng load combinations mo. Pero since, of course, hindi natin magagawa yun manually or very unrealistic, kinuha ko lang yung maximum PU, maximum MUX, and maximum MUY kasi possible na nandun yung governing design load combination. Okay, so ayun, yun yung manual calculation natin. So, maghahanap muna ako ng section para kay C1 kasi hindi pwede yung W14 by 109. Okay, so paano ka maghahanap, sir, ng compact? E di iisa-isahin ko. Dito sa define section, frame section, same nung ginawa ko sa beams. W14 by 109 is hindi pwede. Try natin si W14 by 99. Click mo yung modify show property. Okay? Ang i-check mo yung BF and TF. Ito yon, top flange width and flange thickness. Input mo yan dito sa Excel mo. Okay? So siguro, burahin ko muna lahat to. No? Delete mo lang yan lahat ng yellow cells muna. Okay? Tapos, mag-hashtag div yan lahat, no? Kasi walang laman daw eh. Hindi pwede yung 109, so try natin to, 99. Para mabilis, yung width na lang muna tsaka thickness ha. Mamaya na yung mga ZX. 370.8, 19.8. So dito yan. 370.8, 19.8. Okay? Not compact. Pula siya. So hindi pwede to. Next section, W14 by 90. BF 368.3, 18. Okay, hindi pwede to. Not compact. Um, 256.5, 21.7. 256.5, 21.7. Oy, nag-compact na to, no? 256.5 and 21.7. Tama ba? Okay, W14 by 82, okay, is a compact section. So, ang tanong, compact ka siya. Pero magsisafe ba yan sa DCR? 'Di ba? So, para malaman mo, i-input mo tong mga properties na to. ZX, ZY, SY, RY, and AG. Okay? So, ZX first. Ito na yon, show section properties. So, ZX is 22
77.8. Okay? ZY, 734.1. Okay? SY. Ito na yon. Yung SY, S22. Okay? May dalawa yan, positive and negative, but parehas lang naman yan dahil symmetrical. 480.3. Okay? RY naman R22. 63.1. Okay? AG, area, ito yon. Naka-cm squared, 154.8. Okay? So, inayon ko na sa units ng ETABS yan. Kaya ako sini-m squared to. Okay? And then, maglagay ka ng force mo dito. Saan mo kukunin yan? Dito, sa kinuha mo from ETABS. So, copy natin tong una. 154, 1545.68 and 0, 0. So, paste ko siya dito. Okay? So, 0.32. Safe. Okay? Safe and compact. So, pwede to. So, lagay ko dito yung capacity, 0.32. Okay? I mean yung DCR. Mamaya na yung capacity. No? Madali naman na yan. Or hindi kasi nakaano. No? Pwede sana nating copy-paste. Ano na lang, gagawa na lang ako ng cell pa. Wait. So, ito, copy ko. No? Ito yung mga technique para bumilis yung workflow natin. Copy ko tong VPN, VMNX, and Y. Dito. Okay, tapos ilink ko to, VPN, dito sa 4073.8. Okay, teka. Oy, teka, mali yung ano natin, yung DCR Ngayon ko lang napansin. PR over PC, dapat kay compression yung naka-divide, no? Then dito, bakit may cell na nagturo sa tension? So, dito sa greater than point ko, dapat ito E3 over B20 or B19. Dito dapat yan. No, sorry. No, B19 dapat. Yun yung PC ko. Ito. No? Yung PC ko na to is ito dapat. Dahil compression, yung mga PU ko eh. Doon lang sa tension, yung nag-iisang case na yun, ililipat ko yan mamaya. So, mamaya makikita niya. Okay? So, yun. 0.38. So, 0.38 pala dapat to. Not 0.32. Wrong yan. 0.38. Okay? And then, ito, VMNX equate ko dito. Para ika-copy-paste ko na lang ito mamaya. No? 227.94. Ayan. So, copy mo to. No? Control-C. Lagay mo dito. Sa unang load case. No? Pag pinaste mo, paste values only. No? So, yun. Okay? DCR is 0.38. So, safe yun. How about itong pangalawang load case? No? Copy natin to. Control-C. And then, paste ko siya dito. No? Automatic nang magbabago yung DCR. 0.52 na siya. Safe na yun. Okay? And then compact yun, syempre, W14 by 82 eh. Lagay nga natin dito, W14 by 82. And then seismically compact. No? Compact na lang muna. And then the capacities, hindi magbabago to. No? Capacity mo pare-parehas lang yan. Yan. Tapos ang DCR ko, 0.52. Copy natin dito. So, tatlong DCR per column or per group yung kailangan natin. No? Ito po, no? I-highlight nga muna natin to. Yan. Para hindi kayo malito. Then, mapapansin nyo, dito kay third load case, naka-tension to. So, pag tension, yung formula mo ng PR over PC, dapat dun mo sa axial capacity ng tension, i-link, no? So, hindi dapat dito kay 4073, kundi kay 4806 dito. Okay? Equal sign. Ganun na rin sa DCR. So, lahat nung nakalink dito, i-drag mo lang papunta dito kay tension. Yun, dalawa yun. Equal sign. Okay? So, 0.51. Okay? 0.51. Magbabago tong capacity niya. No? Ito ang capacity. Yung VPN dito, gamitin mo yung axial tension for 806. Okay? So, copy to. Okay? Lagay mo dito. Notice, siya lang yung nag-iba, no? For 806. Kasi tension. And then, yung DCR mo, 0.51. Okay? So, yun, no? So, ang tanong, ito na ba yung size natin? Tingin nyo, yan na ba yung size natin? Ang DCR mo, ang highest, 0.52. Huh? Yung ano natin, yung DCR natin class, no? Mababa pa, 0.52 eh. No? Para ma-optimize ang section, close to 1 sana. No? So, pwede ko pang liitan to, W14 by 82. Pwede pa yung mas magaan na section. Malaki yung matitipid mo, lalo yung presyo ng steel per kilogram. No?
So, habang gumagaan yan, nagmumura yung structure mo. Eh, safe naman eh, di ba? Siyempre, ayaw mong bumaba ng DCR na, lumagpas ng 1 yung DCR mo. Yung W14 by 82, ang gagawin ko, maghahanap ako ng next section na compact, no? Pababa, no? Teka, delete muna natin to, no? Kasi alam na natin yan. Maghahanap ako ng susunod na section na W14 by 82 na compact, no? So, ang mga compact natin, ang gagawin ko na lang, no, dahil marami akong itetest, no, ililista ko lahat ng section na compact sa W14. So, una, W14 by 82. Okay? Yan yung una. Ano yung susunod? Hahanap ulit ako dito kay ETABS. Ililista ko muna sila. So, for example, no, dito tayo natapos, 14 by 82. Check natin yung 74 kung compact yan. Okay? 74. Um, 2565 tsaka 19.9. So, lagay mo dito sa Excel. Okay? Ito lang muna, delete ko muna to. Delete ko na to. Okay? Then, 256.5 and then 19.9. Okay, seismically compact si W14 by 74. So, sulat ko siya dito. W14 by 74 kasi compact siya. Okay? And then, what I will do, no, lahat na ng properties, ilalagay ko na para isang tinginan na lang. Okay? So, ito yung mga compact. And then, kunin ko na yung kanilang mga ZX, ZY, SY, ano pa yun? RY, tsaka area, no? Kukunin ko na lahat to. Ita-type ko na. Okay? Hindi ko na ito papakita rin sa recording, no? I will do this off screen, no? Nakita ko niyo naman kanina kung paano yung pagkuha niyan sa eTabs, di ba? Titignan niyo lang yung values. So, lilista ko muna lahat ng section na compact sa W14, pati ito. Para hindi ako mag-isa-isa mamaya doon sa eTabs, no? Nakakahilo, di ba? Ang daming titignan. Okay? So, ganun, no? So, sige, mamaya ko na ito lalagay, no? W14 by 74. Check natin yung susunod, no? W14 by 68. Okay? Top flange width is 254. So, dito ko yung lalagay, no? 254. And then, 18.3. Okay? Compact din to. W14 by 68. Okay? So, lagay ko yan dito sa listahan ko. W14 by 68. Okay? Susunod, no? Ano pa? W14 by 61 naman. Okay, and then 254, 16.4. So let's check. 254 and 16.4. Okay, ito not compact na. Nipis na nung flange eh. So hindi pwede to. No? Hindi to si 14 by 61. I will do this continuously, no, until maubos tong W14. Okay, kasi W14 lang yung column ko sana. Okay? So, ayun, no? Or kung gusto nyo, kung wala kayong magawa, lahat kunin nyo, no? Para may database kayo sa mga future design nyo, lalo sa capstone, no? Kailangan nyo yung mga seismically compact. Okay? So, sige. Tapusin ko muna to, no? Alamin ko lahat ng properties ko. Okay, so ayan, no, nalista ko na lahat ng compact section sa W14, no, from 82 pababa. Actually, meron pang compact na 82 pataas naman, no, kasi pababa ako nagtingin eh. Pero kasi yung DCR less than 1 naman na lahat, di ba, nung sinilip natin doon sa model, doon pa lang sa beam, no, DCR less than 1 na. So, hindi ko na kukunin yung pataas, no. So, ayan, no, ilipat natin to doon sa kabilang sheet, no, mas appropriate siya doon. So, Control X ko to. Lagay natin dito. Yan. And tabi muna natin to. So, ano nang gagawin natin? Again, itong W14 by 82, we need to optimize. Try natin yung mas mababa. Okay? I-try ko yung mas mababa. W14 by 74. So, ilista ko yung DCR, no? Dito sa W14 by 82, okay, ang DCR mo, yung largest na lang kunin natin, no? 0.52. Okay? So, isulat natin, no? 0.52. 0.52 yung DCR dyan. Sa W14 by 74, expected natin mas tataas yung DCR. Okay? Kasi mas maliit yung section na yan eh. So, try natin, no? W14 by 74.
Tapos JX, copy paste ko lang to 2064.8. Uh, ito, JY, ito, SY, okay, RY, AG, then BF and TF. Yan, no? So, tapos ito, huwag mong kalimutan i-update yung PU, MUX, MUY, and then dito mo yun makukuha. So, ito yung una, no? 1545.6800. Okay? So, yung unang DCR mo, 0.32. No? So, dito natin lagay, no? Teka, hindi natin nabago yung ano na. Kalimutan na naman natin. Naka-tension to. Sa compression dapat. 'Di ba yung tension, load case 3 lang yon dun sa C1. Yun lang yung bukod tanging nag-tension. So, move mo lang to dito sa VPN ng compression. Pati na rin yung DCR. Dito dapat yan. Okay, so 0.38 dapat. Okay, so yan. This is W14. W14 by 74 na to. Or siguro mas magandang gawin, yung W14 by 82, to yun, no? Lagay natin tong tatlong DCR niya. Okay, tapos yung susunod, Control C ko to. W14 by 74, ilagay natin yung tatlong DCR nito. Okay, tapos susunod yung W14 na mas mababa, W14 by 68, lagay mo rin yung tatlong DCR hanggat sa mag-fail. Okay, hanggat sa mag-fail. So dito, burahin natin to muna. Hindi nakakalito, no? To rin, no? Kasi hindi pa natin na-finalize yung sizes. So, sa 14 by 74, okay, anong DCR natin sa una? 0.38, no? 0.38 to, pareha sila, no? And then, copy mo tong load case na to para doon sa second load case. Lagay mo dito, no? So, 0.57 naman. Tumaas na yung DCR, oh. Kaso 0.05 lang yung tinaas. Tapos doon sa third load case, no? Third load case natin, ito naman yung 75.77 para dito yan, no? Tanggalin nyo lang tong T, no? Tapos, move natin to sa tension. And then, ito, sa tension din dapat. So, yun, no? 0.25 naman dito. Parang mali tong 51 kanina, no? Hindi ko ata natanggal yung tension dito. So, anyways, i-delete ko to. Mali yung 0.51. Pero, ang largest naman lagi sa C1, laging load case to yung largest DCR. So, para mabilis, ito na muna ilalagay kong design forces. Okay? Kasi yan yung largest lagi eh. Gets nyo? Itong load case to yung nagbibigay ng largest DCR. So, pwedeng kapag nagta-trial ka, yun muna yung i-check mo. So, always 574.38, 294.8 na to. Yan, hindi ko na yan babaguhin. Tapos, dapat yung PR over PC mo, nasa compression to. Kasi yung 574.38, negative yan sa ETABS. Okay? To. Yan. Okay? So, equal sign. Tapos, okay na ako sa W14 by 74, bali ang DCR ko doon ay 0.57. So, pataas yan ng pataas. No? Try natin tong 68 by 68. No? So, hindi ko nababaguhin to. No? Para hindi na ako lilipat-lipat ng sheet. So, 1884.5, 604.7, 396.6. Mabilis pa pala yung type. No? 129, 254, and 18.3. Okay? So, 0.63 yung DCR. Okay? Try natin to. 14 by 53. 14 by 53. And then, 1427.3, 360.5, 234.6, 48.8, 100.6, 204.7, and 16.8. Okay? DCR is 0.9. Nako, 0.9 na. Siguro, bagsak na yung susunod. 14 by 48. Tignan natin kung babagsak. W14 by 48. So, 1284.7, 321.2, 209.8. Okay. O, saktong 1. Sakto talaga yan. Pili ko hindi yan sakto. May round off lang. No? Ayan.
I-round off lang yan. Yan yung sakto. 0.9956. Pero, technically, safe pa rin yan. 1.0. Okay? Balik natin sa two decimals. Yan. Tapos, yung susunod, tignan natin kung mag-fail ba talaga yung W14 by 38. Okay, W14 by 38. 1284.7, 121.2, 9.8. Ano ba ako? Nahilo na ako. Mali pala. 1007 pala. Okay. Ito, fail na. 1.34. So, hindi mo pipiliin yan. Fail yan eh. No? Ang pipiliin mo, W14 by 53. No? Kaso sobrang sagad nito, no? 0.99. Gusto natin may allowance pa eh. Kasi baka sa ETABS mag-fail to. Possible kasi na magkaiba yung DCR mo. Manual tong DCR compared kay ETABS, no? May ETABS din po tayo. So para factor of safety, wag yung 0.999, no? Kasi ano nga to? Ano to kanina? 0.996 yata, no? Almost close to 1 na siya. So piliin ko na lang ang nanalo, ito, 14 by 68. Siya po yung kukunin kong section for C1. Okay, W14 by 68 tayo. Ilagay natin yung DCR. So ito sa gitna, nalagay na natin to. 5742947.81, no? Balikan natin to, 14 by 68. 14 by 68, 1884.5, 604.7, 396.6. Okay? 0.63 yung DCR. No? So, sakto. Tapos, change mo tong force para doon sa, hindi, ilagay natin yung capacity na to. Dito. Okay? And then, DCR mo, 0.63. Then, ito naman, yung DCR naman nitong 1545.68. Copy mo to, papunta dito sa cell na to. Ito yung required forces. Okay, 0.46 yung DCR niya. So as I've said, yung mas malaking DCR yung gitna lagi. Okay, tapos yung capacity, ito yon. Hindi naman nagbago to. No? 4005 pa rin. Okay? 4005. No? Tapos ito malito, no? Naulit ko to, required force. Ito dapat pala. Mali yung na-copy ko kanina. Yan yung required force. Dito sa tension, no, pag kinapi mo to, take note, tension yan, ilipat mo lang, no? Ilipat mo lang tong PR over PC, ilagay mo lang dito sa tension, pati na rin to. Okay, kasi mas mahina siya, mas malakas siya sa tension eh. Okay, tapos tanggalin mo yung T dito kasi may text yan. No? So yun, 0.28 pala. 0.28, no? Then yung capacity mo, ito, okay, Control C. Lagay mo siya dito. So ayun, no? Apps pala. Itong VPN naman na to, naka-equate yan dito sa 4005. Mali, no? Yung kanina pala, ito dapat, sorry, 3384.17. So yung capacity, dito sa first two, compression 3384. Alright, ito yung sa tension, yung 4005. Sa compression, tong 338. Okay, so ito na yung final natin na design. So C1. And our section, no, ang governing DCR mo, i-bold natin, 0.63. Okay? Yung largest yung pipiliin natin. Pwedeng doon ka na lang nga tumingin eh. Yung largest muna. Kung alam mo na kung sino sa load case 1, 2, 3 or yung largest, yun ka na lang, no? Para hindi mo na i-type lahat. Sa dulo mo na lang siya ilagay. Okay, load case 2 tayo. No? So dito sa case 2, wala nang tension. Puro compression na to. Kaya pwedeng, para hindi ka malito, no? Etong PR over PC mo, ilipat mo na sa compression yung VPN, pati na rin yung DCR. Kasi FYAG ang tension eh. Okay? So, ayun. Tanggalin na natin yan. Pati ito. Ayan. Naka-capacity na siya. Okay? Ng compression. So, ano tayo? C2, no? Yung C2 class, tingnan nyo, mas malaki yung force niya, no? Compared kay C1. You know, 1545 naging 1686. 574 naging 1000. Okay? So, probably W14 by 68 pataas ito. No? So, try muna natin W14 by 68. Baka yan yung mag-govern eh.
So, W14/68 na to currently, itong naka-input. Ang babaguhin ko na lang, ito, required force. So, Control C mo to, paste mo dito. Okay, paste values only. DCR is 0.50. Okay, so lagay natin dito. Then, delete natin to lahat. No? W14/68. No? Ito na yung tinatry natin. No? By natin yung kulay para alam natin saan na tayo. 14/68 tayo. C2 tayo. Okay, so W14/68, ang unang DCR, 0.5. Okay, 0.50. Then, pangalawang DCR, ito na yon yung gitna. Most likely, ito yung magbigay ng mas malaki. Okay, 0.86. No? 0.86. Tapos, third, ito, 1067.98. Paste natin yan. Values, 0.51. Okay? That is for W14/68. One size lower tayo. Try lang natin. No? Rate na natin to. W14/68. One size lower is W14/53. So, lagay natin yan dito. Tingnan natin kung mag-fail siya. Properties ng 53. Okay? 0.73. So, 0.73. Okay, yung gitna, 1078 dahil ito yung pinakamalaki lagi. 1.19, bagsak, no? Fail. 1.19. Kita niya? So, hindi pwede to. 1.9. So, ibig sabihin, si W14/53 is not a design section, no? Hindi siya pwede. Failed eh. So, saan tayo? Eh di dito, W14/68. Kapag nag-try ka pa ng mas mababa, lalong mag-fail yun. Okay, so parehas pala sila ng size, W14/68. Okay, ito yung mga DCR, 0.50, 0.73, sorry, 0.86, and 0.51. Bold, and then red text. Okay, copy the capacity. Copy the capacity. No? Kaso, naiba mo to. No? Naiba mo to eh. 14/68 tayo. Parehas pala sila. Okay lang magkaparehas ha. Kung yun yung lumabas, sige, susundin natin yun, syempre. Okay, capacity, ito yon 3384. Double check nyo, dapat compression yung capacity. Kung puro compression naman kayo, 585 and then 187. So, copy mo na to. Dito, magkatatlong ulit na to. Pare-parehas na to. Ang capacity kasi, nakabase yun, di ba, sa mga area, sa mga ZX. Hindi naman nagbabago yon kada load case. Ang nagbabago dyan, DCR. Okay, so, okay na ako dito. Next, C3 tayo. No? C3. Let's design C3. And then, yung the rest dito, off-screen ko na lang din ipapakita. Off-screen ko na lang gagawin. No? Hindi ko na siya mapapakita para makasave tayo ng recording time. Masyado nang mahaba yung recording kasi nun. Okay? Then, itutuloy na lang natin siya sa etabs afterwards, no? Pag na-design ko na siya. So, C3. Ano kaya to si C3? Si C3 class, no? Based dito, kung titignan mo yung gitna niya, no? Almost similar siya dito. So, try na rin natin W14/68. So, copy-paste ko to. Tapos, gawin natin yung color na to. Ibig sabihin, para hindi kayo malito, no? Ibig sabihin, C3 na tayo. This is C3. So, ayan, no? Iset natin to na, ano rin, na purple. Okay? So, W14/68 muna yung trial section natin. Compact din to. And then, what I will do, I will copy this load case papunta dito, no? Sa design force. So, 0.41 yung unang DCR. Mhm. Delete muna natin to. 0.41 yung una. Pangalawa, ano yung pangalawa? Palitan mo to. No? Load case 2 ka, 1387. Okay? 0.92. Kapit na. Sigurado fail na yung susunod. Diba? 0.92 na to eh. Tataas pa yan eh. Pag niliitan mo. So, hindi ko na ita-try pag ganun. 0.92. And then, yung pangatlo, ito, 0.57. Okay? So, W14/68, lahat ng column natin dito sa baba. Okay? So, capacity, ito rin yun, class. Na 3384, 585, tsaka 187.
So, ang possible na lang mag-iba to, paano? Kapag nag-fail sa ETABS, no? Pag nag-fail sa ETABS, and then na nagbago rin, magbabago kasi itong required forces mo. Bakit? Kasi itong required force mo naka-base sa trial section ng column na W14 by 109. Ba? Hindi talaga yan yung required forces mo. Okay? So, yun. DCR 0.41, 0.92, and 0.57. So, the governing DCR, ito, 0.92. Okay? Do that for the rest ng floors natin. No? Ito yung mga susunod natin na floor. Okay? Kulay yan. Ito ba yan? Ito. No? Yan yung mga susunod natin na floor. And then again, I will do this one off screen. Then the principle remains the same. No? Hahanapin ko yung largest or smallest section before failing. Okay? Okay, so I have finished designing all the members, no? And ito na yung mga final size natin. So, for some reason, no, nag-same yung sizes sa isang story. W14 by 68 yung ground floor to second floor, 48 sa second to third, and third to fourth, 38. So reasonable lang, no? Dapat kasi habang tumataas yung column, no, lumiliit yung load. So it is reasonable na mangyari na mas gumagaan yung column mo. 'Di ba? Yung 68 dito na value, it is the weight ng column per lineal foot, no? 68 pounds per foot yung ibig sabihin yan. Dito naman 48 pounds per foot. So mas magaan to. And lalong mas maganto, 14 by 38. Okay? So, this is all based sa strength requirements. Kasi sa actual, marami pa tayong kino-consider. No? Mamaya, i-discuss ko yun pagdating natin doon sa last part ng discussion. So, next step, no, i-assign na natin to sa ating model. No? I-assign na natin yan. So, balik tayo dito sa ETABS. Okay? And then what I want to do no is to assign yung ating sections, no. So unlock muna natin yung model, no. Then select natin yung group, no. So select groups or control G, and then unahin natin yung second ground floor to second floor. So dahil pare-parehas naman na yung C1, C2, C3, ito na select ko buo. Okay? C1, C2, C3 ng ground floor to second floor. Okay? Ito, tatlong groups. Hit select. Okay, so 20 frames selected. Assign frame section property. And then, anong size natin doon? W14 by 68, if I'm not mistaken. Ito. Hit apply. Okay, so yun. Naging W14 by 68 na yan. No? Nag-overlap lang siya dahil doon sa group name. So, click natin tong show undeformed shape para mawala. Okay, next, no? Deselect natin yan. Make sure walang nakaselect. C1, C2, C3 ng second floor to third floor tayo. Ito, ito, at ito. No? Hit select, no? 20 frames selected dapat, no? Then W14 by 48. Okay, click apply. Then show undeformed shape, no? And then lastly, no? Deselect C1, third floor to fourth floor. I-hold nyo yung control para multiple selection. C2, third floor to fourth floor, and then C3, third floor to fourth floor. Hit select. Okay, and then assign W14 by 38 naman po ito. Hit apply. Okay, then ayun, close natin, and then ayun. Then double check natin, no? Control W tayo, set display options. Okay, view colors by section properties to. Then object assignment, checkan natin yung section. Then uncheck natin yung group name dito sa frame assignment. Hit apply. No? So yun, check nyo kung tama yung na-assign yung section. So makikita naman na, no? So pare-parehas na yung buong floor, no? Ganun yung nangyari sa design natin. Okay, so 3D natin to. Perspective toggle. Now, we can run and start design check doon sa ETABS. So, run natin. Okay, tapos pagka-run, design, still frame design, and then start design check. So, ayan, mag-focus muna tayo sa columns, no? Kasi yung beams, pasado na yun, eh. Okay, yun, no? Then, display design info tayo. Under design, still frame design, display design info. Tignan natin yung DCR ng mga columns. Okay, so dito yan sa una, max ratio colors, PM ratio values. Okay, click apply.
Now, look at the DCR, no? Lahat, I think, is less than 1 na. In accordance dun sa dinesign natin. Now, may konting difference lang yan dito sa Excel natin, no? Due to, unang-una, uh, buong naka-space frame inanalyze nung ETABS yung ating model. Okay? So possible na may hindi parehas, no? So for example, C1, ground floor to second floor. Okay, so saan 'yon? Ito 'yon, yung apat, 'di ba? Itong apat na to. So yung largest DCR nila, dun sa apat, 0.963. Ito, no? Yung nandun sa upper right corner. So dito, ang DCR na lumabas sa atin, 0.63. Okay, so hindi siya nag-same. Okay, kaya ilalagay mo dito DCR 0.96, no? Ano yun? 96. Okay, C1 yun, no? Corner, ground floor to second floor. Ba? Yes, no? W14 by 68. So, ayun, no? Isa na lang yung malalagay mo dito, no? So, pwede mo tong i-merge yan. Then, 0.96. Then, gawin mo yun sa all other groups, no? Get the largest DCR. Okay? So, the big question here is, bakit meron pa ring red, sir? No? Kasi akala ko ba, yung pinapakita ng ating ETABS is kapag nag-red, ibig sabihin nun yung DCR greater than 1. Hindi yun yung reason bakit nag-red siya. So, yung mga red, pwede kayo mag-right click ng isa. So, ito na lang yung corner dito. Right click natin. May sinabi siya dito, beam column capacity ratio exceeds limit. Ano ibig sabihin nun? Ito is another ductility check na tinatawag, no? Meron kasi tayong ductility requirements, no? Lalot sa mga special moment resisting frame na tinatawag na strong column weak beam capacity check. Okay? So ang idea nun, no? Ito, no? Pinuntahan ko yan sa code. Ito siya, no? Strong column weak beam concept, no? So from the word itself, no, kung intindihin nyo, strong column, weak beam, dapat mas malakas yung column mo kay beam, no? Para in case ng collapse, no, yung unang mag-yield mo dapat is si beam, no? Ayaw mo naman mangyari na unang mag-fail sa structure mo yung column, di ba? So gusto mo kapag nagkaroon ng very large deformation dun sa members natin, si beam yung unang mag-yield and unang mag-collapse, hindi si column. Okay? Kaya in-implement niya tong requirement na to. So, bale ang requirement niyan yung sum ng moment capacities ng column, no, sa joint, no, all over sum ng moment capacity sa beam, no, dapat greater than 1. Okay? So, pag nag-fail ka sa BCC na tinatawag, beam column capacity, no? Yun yung term ni ETABS dito, BCC. Okay? Or minsan tinatawag ding strong column weak beam, no? Ibig sabihin nun, mas malakas yung sum ng moment capacity ng beams mo compared sa column, which is gusto ng code natin, mas malakas yung column. Individually, great yung capacity nila nag-exceed sa required forces. Pero as a whole, no, as a joint, no, yung apat na beam no, na nakakonect sa column, tapos yung isang column, mas malakas yung capacity ng beams. Dapat daw column yung mas malakas. So in reality, no, sa actual design procedure sa industry, dapat i-upsize mo pa yung column mo. No, hindi na-govern in short yung strength requirements. Kasi itong ginawa natin dito, strength requirements to. No, meron pa kasing additional checking, ductility check naman yung tawag. So you need to upsize this para masatisfy itong beam column capacity ratio. Okay? So yung mga nag-red, no, pag ni-right click nyo yan, ganun sasabihin ng code, beam column capacity ratio exceeds limit. Okay? So actually yung concrete video, no, meron din doon pero hindi ko shinow, no. Hindi kasi nagre-red doon yung BCC eh. Okay? Pero yung ibang column doon nag-fail yun sa beam column capacity ratio. So possible na mas malakas yung beam kay column doon sa joint. Okay? And as a designer, gusto mo mas stronger yung column. Okay? So pwede nyo rin yan makita dito, no, sa display design info ulit, no. Dito na lang sa drop down ng I. Okay? And then dito, no, identify all failures, no? And yung lahat nung nagkaroon ng BCC is beam column capacity ratio, yun po yung nag-fail doon sa strong column weak beam, no? Or yung DCR naman ng strong column weak beam, ito, beam column capacity ratio. Okay, so dalawa yan, no? Kasi dalawang direction pinapakita niya. So, meron ka diyang may DCR na 2.7, no? So, ito kailangan mo tong i-upsize sa actual. W14 by 48. Sorry, ito pala yon sa baba. W14 by 68 is inadequate. So, you need to upsize pa, no? So, ganun. Yun yung explanation. But,
since that discussion is subject to another video pa, no, or another lecture pa yon, hindi ko muna siya isa-satisfy dito. Okay? Dito sa video na to. Purely strength requirements lang. Okay? Pero pag nagde-design po kayo ng actual structure, you need to satisfy those requirements. Okay? Sa concrete, meron ding joint shear, no? Joint shear tsaka beam column, tsaka strong column weak beam. Pero sa steel, meron lang tayong strong column weak beam. Walang joint shear dito. So ayun, no? So dito, ang basis na lang natin for the design in this video will be purely strength requirements, no? So sa DCR lang tayo titingin. So as long as nag less than 1 na siya, pwede mo siyang consider na natin na safe, no? Pero kung ikaw ay meticulous sa design mo, gusto mong masunod talaga yung code, upsize mo pa to, no? Upsize mo pa to until mawala yung red dito, no? Then para economical, no, syempre yung i-upsize mo lang yung mga nag-red lang. Kasi for example, dito sa second floor to third floor, 0.7 hindi naman to nag-red. Okay? So safe 'yon sa BCC. Okay? So ayun, no? May pattern lang kung sino yung nag-fail actually. So you can do one upsize, no? Two upsize, no? Kaso ang laki kasi nung BCC, no? Kapag tinignan ko yung DCR nung BCC, ito, beam column capacity ratio, may nag 2.7 dito, 2.5. Ang layo ng hahabulin mo diyan. No, hindi lang 2 upsize yan or hindi lang 3 upsize yan. Usually 4 yan. Pag ganyan 2.8, no? 2.5. Okay? But ayun, no? Maybe, no, if I have a time, no, pwede kong i-discuss pa ulit tong beam column capacity ratio. But then again, for this video, ang susundin lang natin, DCR ng strength, no? Strength lang tayo magbe-base, hindi doon sa tinatawag na ductility requirement. Okay? So ayan, no? So after that, no, you can extract yung design DCR mo dito from ETABS each. Okay, and then don't forget to update this required forces, no? Kasi magbabago yan. Okay? So overall, tignan natin yung DCR ng ating members, no? Kasi tapos na yung beam and column natin. Beam, ayan, no? And then show DCR. Okay? So dapat less than 1 na to lahat, no? Ayun, no? Mukhang less than 1 naman. Ba? Yung mga nag-red na lang, BCC na lang dapat yon pag ni-right click ko. Okay? So double check your members, no? Or your ETABS model. It should display a DCR of less than 1. Okay, so that concludes the this video, no, for the design ng steel columns based on strength, no, not based on ductility.